Everyone's entitled to their opinion. I disagree. So, siyempre, ang pag-connection with the Expressive former President Yeah, well, I'm happy that she believes in due process. Unlike the people that she's defending, I think she wants to go through the due process of how charges are filed and how it is asserted. So, natutuwa naman ako sa kanya na naniniwala siya sa due process. Pero naniniwala po ba kayo na may violations na Due process, we'll have a chance to defend ourselves if it goes there. But I'm happy that there's due process that she believes in. Pero sir, pamumuliti ka daw yung nangyari. Again, we'll have our chance to prove ourselves. Pero important is that Senator Amy believes in due process unlike the people that she follows. And you're ready to face her? Of course, anytime. I have nothing to fight. Sa isa pong ambush interview, tinanong po si BBM kung siya po ay sang-ayon, ano masasabi niya, no? Sa sinabi ni Senator Amy. Kasi para po sa mga hindi nakapanood, basically ang sinasabi po ni Senator Amy, lahat po ng ginagawang ito sa mga Duterte, pagpapakulong kay Tatay Digong sa ICC, ito pong si BP Sara impeachment, at yung mga supporter po ay sari-saring investigasyon. Lahat po yan para mapabagsak yung mga Duterte. Ito po ay planado. Yan po yung laman, no? At mayroon pong paglabag, no? Mayroong paglabag kaya po sa pagpapakulong kay Tatay Digong sa ICC. Kaya po isa po sa rekomendasyon ni BP Sara ay ni Senator Amy na imbestigahan ng ombudsman. Partikular po yung dalawang magkapatid na Remulla, si General Marbil, si General Torre, at saka si Lacanilaw. Yung pong pumirma ng pumirma. Na inaako niya yung mga pirma na, ay yung inaako niya na siya yung nakasaksi na merong dumaan o hindi niya hindi siya sigurado. Anyways, yun po yung laman, di ba? Nung press con. Yan po ay batay, hindi po hinulaan yan ni Senator Amy Marcos. Kung kayo po ay nanonood sa Senate hearing, yan po ay galing sa Senate hearing. Ito po ay produkto ng investigasyon sa Senado. Hindi po to taliwas po sa sinasabi ni BBM na everybody's entitled to their own opinion. Hindi po to opinion. No? Lahat ng sinabi ni Senator Amy Marcos, napakinggan po natin yan sa Senate hearing. Tinutukan natin yan. Siyempre, kung hindi nyo napakinggan yan, malamang hindi kayo nanood. Okay. Kaya po, alam po ninyo, hindi po to opinion ni Senator Amy. Ito pong maikling sagot ni BBM ay punong-puno po to ng, yan po yung unpresidential like. Hindi po yan dapat po pag presidente ka katulad ni Tatay Digong. Si Tatay Digong po hindi nyo mahuhuli na ma-andap siya. Kahit nga ang nagtatanong na kay Tatay Digong, pangwangbo na katulad ni, sino yung nagtanong, sino po ang susunod na matutumba, mayor? Di ba? Sino na nga yun? Inatake na sa puso yun, buhay pa ano na ang pangalan nun? Nung taga-ABS-CBN. Sasakit lang po ang ulo ko pagka, si Doris Bergonya, di ba? Si Pretty Doris. Huwag ganun, pagsasabihan tayo sinungaling yan. Si Pretty Doris. Yun po si Tatay Digong, kahit balatuba po yung nagtatanong, kaya niya po sagutin. Kaya niya pong balikan. Kung balatuba ka magtanong, balatuba rin po sumagot si Tatay Digong. Pero ito po, seryoso Seryoso yung nagtatanong, di ba? Ang sabi po ni BBM, everybody's entitled to his own opinion. I disagree. Bakit ko po sinasabi? Parang, ano bang mali dun ba dun? Kung yung mga taga-TikTok lang po mag-isip, sasabihin ng mga yan, ano bang mali rin ba dun? Bakit mo pinupuna yun? Kasi po, pag presidente ka, alam mo na hindi mo saklaw yung Senado. Alam mo na dapat
ang sagot po doon, hindi ko po tinuturuan yung presidente. Pero dapat, ipapakita mo sa mamamayan na ikaw ay ginagalang mo yung kung ano po yung sinasabi ng Senado. Kasi si Senator Amy Marcos, hindi naman niya po opinion yun eh. Kung opinion niya lang yun, pwede kang sabihin mo na everybody's entitled to his or her opinion. Di ba? Pero yung prenesko ni Amy, hindi po opinion. Yun po ay resulta ng Senate hearing. Di po ba? Siya po ba? Meron po ba siya sinabi niya po ba sa mga Quadcom? Sinabi niya ba sa Tricom na everybody's entitled to their opinion? Hindi po eh. Ginagalang niya po, lagi niya po sinasabi. Tignan niyo po yung impeachment. Pag tinatanong siya, ano masasabi sa impeachment ni BP Sara? Ano sagot niya na presidential? Ang sinasagot ni BBM, yan po ay Kongreso po, di ba? Kongreso po, wala naman akong kinalaman dyan sa impeachment na yan. Kongreso. Ganun po dapat. Bakit mo kukontrahin yung proseso na ginagawa ng Senado? Bakit ka disagree? Samantalang, hindi ka po pwedeng tutulan mo yun. Si Pangulong Duterte po, kahit binabalatuba nung panahon ni Dugudugugang, yung Senate hearing, no? Naalala niyo po yun? Binabalatuba na kaya nga ang angal ni Duque. Ano sabi ni Duque? Winarak niyo na kami! Sabi ni Duque. Sabay, tinitignan yung wet tax. Sinabi ba ni Tatay Digong na itigil nyo na kayo? Hindi ako sang-ayon sa ginagawa nyo riyan sa Senado. Hindi niya lang pina-attend. Pero hindi niya sinabi na mali yung ginagawa nyo na yan. Na I disagree to what you're doing. Kasi hindi po pwede. Mayroon pong 3 separate branches of government. Executive, legislative, and judiciary. Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na harap-harapan na disagree ka sa resulta ng sinasabi ng Senate hearing. Ngayon lang po ako nakarinig. Ang dapat, ang presidential na pagsasabi dyan, hayaan po natin ang Senado. At yan po ay investigasyon under Constitution ay allowed ang Senado. Teka nga pala muna. Makatang Chis Escudero. Ano masasabi mo? Parang dehin bukiki ka. Ha? Nag-iisip pa ng si Chis. Naghihimutok na naman itong mga to. Nasayang na naman, sabi ng mga BBM supporter. Dahil kay Amy, lalong magagalit kay Amy. Dahil kay Amy. Ang pinag-uusapan na sana, yung 20 pesos na bigas, na ibalik na naman sa mga Duterte. Sa pang-api sa mga Duterte. Ang pinag-uusapan na sana, yung kakain na ang mga taga-Visayas ng 20 pesos na bigas. Kaya nga may super gimmick pa si Chu, di ba? Chu Laurel, na kumain ng bigas eh. Ang point lang mga kapatid, dapat galangan. Kung ano ginagawa sa Senado, no? Yung wordings po na hindi, I disagree. Bakit ka magdi-disagree? Senate hearing yan. Okay. Punta po tayo rito sa reaction po ni John Vic Remulla. Ang sabi po ni John Vic Remulla, no? Diyan po sa tinanong siya Sabi niya, okay naman yan. At least si Senator Amy Marcos ay dinadaan sa due process. Di okay naman, di ba? Kasi, siyempre, kinakailangan nila sagutin yan. Kung sila po ay pinatawag ng ombudsman, paliwanag ng ombudsman, kinakailangan nila sagutin yan. Pero yung sumunod yung sinabi, hindi katulad ng mga pina-follow niya. Hindi raw katulad. Sino ba yung tinutukoy na pinapalo ni Amy Marcos? Yung mga Duterte o si Tatay Digong. Tapatin na natin. Pinariringgan niya na si Tatay Digong ay hindi marunong kumilala sa due process, di ba? Napaka-ipokrito naman na salita na yan.
Kayo nga, nagpakulong kay Tatay Digong, hindi nyo naman sinunod yung due process eh. Oh, yan po resulta ng, kaya nga kayo kakasuhan, di ba? Kaya nga kayo posibleng makasuhan ng ombudsman pagkatapos ng investigasyon. Kasi ang nagsabi niyan, former justice, no? Ng Supreme Court, si Adolf Ascuna, na mali ang ginawa ninyong, mali ang hindi ninyo hinarap si Tatay Digong sa korte sa Pilipinas. Kahit pa yan po ay sa batas ng Pilipinas at batas ng ICC. Oh, parehong batas. Batas man ng Pilipinas ang pagbatayan, mali pa rin kayo. Kinakailangan pa rin local court, di ba? Batas ng Pilipinas, dito ipapakulong. Oh, kung batas po ng ICC, local court pa rin po. Tapos kayo pa magsasabi na hindi na paparinggan nyo pa si Tatay Digong na walang due process. Kayo naman, no? Oh, sige, given. Kung talagang naniniwala kayo, alam nyo, kayong dalawang Rimulya, magkapatid na Rimulya, ang pagkakaalam namin, supporter kayo ni Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, supporter kayo ni Tatay Digong. Oh, kahit hindi na kayo supporter, palagay na natin hindi kayo supporter. Governor ka eh. May narinig po ba kayo kay John Vic na sinabi niya na yung war on drugs ni Tatay Digong ay illegal? Walang due process yung war on drugs ni Tatay Digong? May narinig po ba kayo kay Governor John Vic Revilla? Ay, Remulla. Revilla. Tanong ko, John Vic, naging gobernador ka. Minamasama mo ngayon yung war on drugs. Bakit hindi ka kumibo noong ikaw ay gobernador at si Tatay Digong ay presidente? Diba? So, ibig sabihin, yung pagtutol mo pala sa sinasabi mong walang due process yung AJK, depende pala kung sino yung namumuno. Ganun ba? Okay? Diyan po kakaiba yung Duterte. Ang mga Duterte, kahit sino namumuno, tapat magserbisyo sa tao. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marvin Nabor, syempre disagree siya kasi accountable din kasi siya at impeachable ang ginawa niya. Pahayag naman ni Noel Emmerich, basta katotohanan masakit talaga pakinggan, save the Philippines. Vote Team Suka Straight. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ofelia Pascual. Of course BBM will disagree kasi he is the mastermind or one of the masterminds in the illegal arrest of PRRD. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.